Magandang umaga po muli sa ating lahat. Hallelujah at salamat sa Panginoon. At ngayong araw na ito ay muli po tayo'y mag-aaral ng kanyang salita. At ang topic po natin ngayon ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang salvation po, kung paano natin ito makakamtan at ano yung kaparaanan na dapat nating gawin, kanino natin matatagpuan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ba ay nakabase sa ating mabubuting gawa o nakabase sa ginawa ng Diyos po sa atin? At yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At bago po tayo magpatuloy, ay makipagpanalangin po kayo sa akin. Sumama po kayo sa ating panalangin. O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang oras na ito ay aming inilalaan sa inyo, aming ipinagkakatiwala. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagpangaral ng iyong salita at sa pagkakataon na makarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, hindi po ako ang kanilang makita, kundi kayo po, O Diyos. Kayo ang mapakinggan at mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming kaunawaan, buksan niyo ang aming puso't isipan, na tanggapin ang katotohanan, ang purong katotohanan ng iyong salita. Salamat po, Ama. Holy Spirit, samahan niyo po kami, i-guide niyo po kami. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itong aming dalangin. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. At gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang salvation po. Salvation through grace. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Maaring marami tayong tanong sa kaligtasan, no? Sa papaano ba maligtas? Yan. Good morning, Ronald Ramos. Paano ba tayo maliligtas? What? Yung gano'n natin. Ha? Yung ganyan. Na salvation through grace. Oh, bakit? At kanino? Kanino? Sino yung magliligtas sa atin? At papaano niya tayo iniligtas? At paano natin makakamit ang kaligtasan niyon? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 ay ito po ang sinasabi. God save you by His grace. Ang biyaya po ng Diyos tayo ay naligtas. Ang biyaya, ito po ang ibig sabihin ng biyaya. Ang biyaya ay ibinibigay sa atin ng Diyos, isang bagay na hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Yan po ang biyaya ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng biyaya. God save you by His grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God. So yung kaligtasan ay galing sa biyaya at ito ay libreng kaloob ng Diyos. Nakasulat po yan, kababasa ko lang. It is a gift from God. Salvation is not a reward. Amen. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ang kaligtasan ay hindi yon gantimpala sa mga bagay-bagay na ginawa nating mabuti. Huwag nating isipin na porke tayo ay mabuting tao, hindi tayo nanlalamang ng kapwa, o wala tayong sinasaktang kapwa, o hindi rin tayo yung sinasaktan nila, nagpapaubaya lang tayo, yung ganon. Hindi po dahil doon ay makakamit natin ang kaligtasan. Kung di ang kaligtasan ay maliwanag na sinabi ng Bible na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos kung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kanino po? Kanino tayo sasampalataya? Sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya hindi po tayo, we cannot take credit for it. It is a gift of God. So yung kaligtasan ay galing sa Diyos pag tayo ay sumampalataya at ito ay libreng regalo ng Diyos. May regalo po ba na binabayaran? Wala. Hindi na matatawag na regalo kung ito ay binayaran mo. Pero ang Diyos, binigay niya libreng regalo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya po sa atin. Salvation is not
ito po dapat maging aware po tayo dito. Ang kaligtasan ay hindi. It is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast. Hindi po natin pwedeng sabihin, gagawa ko ng mabuti para mapupunta ako sa langit. Pag may sa mga lamay po, maaring nakakarinig kayo ng mga salitang ganito, mabuti siyang tao, sigurado na sa langit siya. Hindi po yun ang batayan ng kaligtasan. Dahil kung yun ang batayan ng kaligtasan, wala nang silbi ang ginawa ng Diyos sa krus para sa atin. Amen. Bakit? Bakit hindi yun ang batayan ng kaligtasan? Kasi ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat daw ng tao ay nagkasala. Tanungin nyo po, maaring sabihin nyo, nagkasala rin ba yung batang bagong panganak pa lang? Ang sabi po doon, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa paghahari sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. So pag sinabing all, kasama na yung sinasabi natin, napakabuti niyang tao, matulungin siya, mapagbigay siya, nagbibigay siya sa charity, ganyan, yung tumutulong siya sa kanyang kapwa, wala siyang inisip na masama sa kanyang kapwa, kasama na po doon yung sinabing for all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit naman? Kasi, ang sabi ng Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. And so, death is spread to all men because all have sinned. At yung kamatayan na yon sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng isang tao, ay kumalat sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Magandang umaga, Ate Rena. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Kung maaalala po natin yung history ng creation na sinabi ng Panginoong Hesus, kay dati ang Panginoon at ang tao ay magkasama lang. Nilalang ng Diyos ang tao para may magpuri, para may makasama siyang magbigay ng papuri sa Kanya. Pero dahil sa ang kaaway ay masyadong ganid at gusto niyang ibagsak ang tao, galit siya sa Panginoong Hesus, kaya nilinlang niya ang tao para suwayin ng tao ang bilin ng Diyos sa kanya, ang utos ng Diyos sa kanya, na ang utos niya ay pwede niyong kainin lahat ng bagay, pero maliban lamang sa isang puno. Sabi niya, sa bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at hindi. Dahil sa mapaglinglang na salita ng kaaway, nalinlang ang tao. Yun po yung sinasabi dito sa Romans 5:12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and that through sin, and so that is spread to all men because all have sinned. Ano yung death na yon? Ang death na yun po ay hindi physical death. Kasi alam ko naman marami sa atin at almost lahat sa atin alam natin ang history ng creation. Kasi po, pagkatapos nun, tinawag pa nga nung nakain nila yung prutas na yon, yung bunga ng prutas na yon, ay bunga ng puno na yon, nung nakain nila, tinawag pa nga sila ng Panginoon. Adan, Eva, nasaan kayo? Alam nyo, yung pagtawag sa atin ng Panginoon, yan ay pagbibigay ng pagkakataon sa ating magsisi.
hindi kayo nakikita ng Panginoon nasaan sila. Nakikita niya kung nasaan sila. Binibigyan niya sila ng pagkakataong humingi ng tawad sa ginawa nila. Doon pa lang, makikita na natin ang kapangyarihan ng Diyos na siya ay omniscient, omnipotent, alam niya lahat ng bagay. At doon pa lang, makikita na natin ang pagmamahal ng Diyos na hindi niya kaagad ibinabagsak yung kanyang galit, kundi nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao para ito ay magsisi at manumbalik sa kanya. Adan, Eva, nasan kayo? Sabi ng Panginoon. Lumabas sila. Nahihiya daw sila dahil sila ay naked. Ba't nyo alam na naked kayo? Nagkaroon na sila ng kaalaman. Yung kamatayan na yon, yun yung napahiwalay tayo sa Panginoong Hesukristo. Yun yung yung hindi yung kamatayang physical. Kasi tinanong pa sila kung namatay na sila, di sino pang tatawagin ng Panginoon? Ipatay na sila. At kung patay na sila, hindi na sila makakasagot na nandoon sila at hindi na sila nangatwiran na dahil sa babae na ibinigay mo sa akin, ang dahil sa ahas. Sinabi niya ganito. Kasi ang isang patay, hindi na yun nakakapagsalita. Pansin niyo po ba yon? Pero, sabing ganyan dito sa verse, therefore, just as sin came into the world through one man, and that through sin at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Yung kamatayan na yun yung nahiwalay tayo sa Panginoon. Yun yung kamatayang espiritual. Yan. Yun yung magdadala sa lahat ng tao sa impyerno kasi hindi na sila pinagharian ng Diyos. Kasi napahiwalay na. Napahiwalay na. Kaya yung kamatayan na yun, hindi yun physical. Amen. At ang kamatayan na yun ay kumalat sa lahat ng tao. Kasi nga lahat ng tao ay nagkasala. Amen. At ano naman ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan na yan? Ano ang kabayaran? Hi Joy, hi Ate Norms. Dali lang po Ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun po muli, but the wages of sin is death. Na ang sabi sa unang verse na binasa natin, ay bunga ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. So, kung mayroong eternal life, mayroong eternal naman na buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Pero mabuti ang Panginoon. At hindi hahayaan ng Diyos na masira ang kanyang plano na ang tao nagnilalang at ginawa niya ay patuloy pa rin niyang makakasama at magpupuri sa kanya. May kaparaanan pa rin ang Panginoong Hesukristo. Papaano at sino? Ang sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners, namatay si Kristo para sa atin. Ang John 3:16 ang sabi niya po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Take note po, knock po. Should not perish. So, ang impyerno ay totoo. At ang langit ay totoo. Ang pagdurusa ay totoo. At ang buhay na walang hanggan ay totoo. Should not perish but have everlasting life. So kung may everlasting life, mayroon ding pang walang hanggang kamatayan sa dagat apoy ng impyerno. At ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi niya pinahintulutang magtagumpay ang kaaway.
Hindi pinahintulutan ng Diyos na magtagumpay ang kaaway sa buhay ng kanyang nilalang, kaya inutusan niya ang lahat ng mananampalataya na once na tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos Panginoon at sariling tagapagligtas, kailangang ipahagi natin ito. Sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, winawasak natin ang kapangyarihan ng kaaway sa buhay ng ating kapwa. Hindi po tayo yung wawasak nito, pero tayo pong gagamitin ng Panginoong Hesukristo para yung ating kapwa ay mapakinggan niyang magandang balita ng kaligtasan. Tayo po mismo yung gagamitin niya. Amen. Ito pa po ang isang magandang sinabi dito. Colossians chapter 3 verse 13. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law when He was hung on the tree. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scripture, cursed is everyone who is hung on the tree. Kinuha po ng Panginoong Hesukristo yung kabayaran ng ating kasalanan. Kinuha niya po yon doon sa krus. Kaya binayaran ng Diyos yung kabayaran ng kasalanan, which is kamatayan, kamatayang espiritual, sa pamamagitan ng pagpapapako na naipako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung tatanggapin natin yung ginawa niya, yung pagmamahal niya, yung plano niyang maganda sa buhay natin, hallelujah, kung tatanggapin natin yon, tayo ay magiging anak ng Diyos. At sabi nga po, lahat ng sumampalataya sa Kanya ay maliligtas at hindi mapapahamag. So, kung tinanggap po natin yon, magkakaroon tayo ng kaligtasang spiritual. Makakasama tayo doon sa sinabi niya sa John 3:16, ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ang sinumang tumanggap sa Kanya bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas, ay makakasama doon sa Kanyang sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. At hindi na po kailangang inuulit yon. Ginawa na ng Diyos minsan, hindi na po niya kailangang ulitin pa. Insulto rin po sa Panginoong Hesus kung tayong mga tao ay dadagdagan. Kung tayong mga tao ay gagawin natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Sa pag-aakalang sa pamamagitan nun ay mababawasan ang ating kasalanan. Diba? Sabi sa unang verse na binasa ko, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa o anumang sakripisyong kagaya ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon, pagtanggap sa ginawa niya. Amen. Acts ay 1 Peter 3:18 ang sabi po doon, Christ suffered for our sins once for all times. So, ginawa na po niya yon at yun po na ay mananatili. Hindi na po dapat ulitin at hindi na rin po dapat dagdagan. So, pag mahal na araw, penitensya natin, hindi na po dapat. Kasi tinapos na ng Panginoong Hesukristo. Isang napakalaking insulto sa Diyos. Kung tayo magpapapako sa krus, magpapaa, hambalusin yung ating katawan para magkaroon ng kaligtasan, isang insulto sa Panginoon. Bakit ko nasabing insulto yon? Kasi, ikumpara natin. Sabi nga ng Diyos, kanino niya ako ikukumpara, di ba? Pwede bang ikumpara ang Diyos sa ating sarili? Ang dugo na tumigis sa krus na naging dahilan ng kaligtasan mo at kaligtasan ko at kaligtasan ng lahat ng tumanggap at kumilala sa Kanya ay isang banal na dugo na kung saan tayong mga tao wala tayo nun. Wala tayong banal na dugo. Ang dugo natin makasalanan. Kaya hindi tayo dapat gumagawa ng anumang kaparaanan na kagaya ng ginawa ni Kristo sa krus. Kasi tinapos niya na, ganon magmahal ang Diyos.
Nung minahal tayo ng Panginoon, minahal niya tayo ng buong buo. Hindi yung pagmamahal na gagawin niya tapos itutuloy mo. Hindi. Minahal tayo ng Panginoon, tinapos niya ang kaligtasan natin. Ganon ang pagmamahal ni Kristo Jesus sa atin. Amen. Hallelujah. Ngayon, tanungin natin, bakit siya lang ang nararapat? Bakit siya lang? Bakit si Jesus lang? Hindi ang ating Blessed Mary, hindi si Blessed Mary, hindi si Pedro o kanino man o sino man. Bakit ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalang Hesukristo? Bakit? Kasi ang sabi ng Acts 4:11 and 12, ang sabi doon, for Jesus is the one referred to in the scripture where it says, the stone that you builders rejected, he has now become the cornerstone. Sino po yon? Si Jesus. Tapos sinabi sa verse 12, ang sabi po doon, good morning Kuya Arms, ang sabi sa verse 12, there is salvation in no one else. Pansinin nyo ha. There is no salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Walang ibang nabanggit na pangalan po kundi si Hesukristo lamang. Wala na. Wala tayong makikitang kaligtasan sa kanino man. Wala sa pangalan ng tao. Wala kay Kibuloy, o wala kay kanino man, o wala kay sino man. Hallelujah. Ang binanggit ng Bible, si Jesus Christ lamang. Kay Jesus Christ lamang. Wala. Walang ibang ibinigay na pangalan sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Amen. Siya lamang po yung ating kaligtasan. Ngayon, jump up po tayo sa John chapter 3. Ang nakalagay po diyan, basahin na lang po natin yung John chapter 3. Ito po ay yung conversation ng Panginoong Hesus at si Nicodemus. Sino po ba itong si Nicodemus? Si Nicodemus po ay isang ruler of the Jew. Mayroon po siyang katungkulan. Lumapit sa Panginoong Hesus sa gabi. Bakit siya sa gabi lumapit? Pwede naman sa araw. Kasi nga may katungkulan siya. At ang Panginoong Hesukristo, noong mga panahon na yon, persecuted siya. No? So lumapit siya para nang sa ganun, walang makakita sa kanya. Nagtanong itong Nicodemo. Sabi niya, Teacher, I know that you were from God, that you came from God. For no one can do these things that you are doing unless God is with him. Sa John po, chapter 3. Tapos, nagtanong si Nicodemo, paano maliligtas ulit ang tao? Ano ang sinabi ng Panginoong Hesukristo? Puntahan po natin, John chapter 3. Sumagot si Jesus sa kanya. John chapter 3, verse 3. Jesus replied, yung ibang translation, verily, verily, I say unto you. Truly, truly, I say unto you. Jesus replied. Alam nyo sa Bible, pag inulit, yan ay binibigyan niya ng emphasis. Yan ay binibigyan niya ng diin. Verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nagtanong uli si Nicodemo, kung mayroon po kayong Red Bible, tingnan nyo po dyan sa Red Bible ninyo. Ang ibig kong sabihin sa Red Bible, yung nakasulat sa pula, yan po ay mga salita na galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo. At makikita nyo yung aking sinasabi ay nasa Red Bible po. Ay nasa red letters. Anong sabi? Ano ang sagot ng Panginoon? Verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Nagtaka si Nicodemo, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Paano ipapanganak na muli ang isang tao? Makakapasok pa ba uli siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Sumagot ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya dito, Jesus replied, the truth is, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Human can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives new life from heaven. At sa verse 7, ang sabi niya, don't be surprised. Huwag kang magtaka. Marvel not, I say unto you. Direktang tugon ng Panginoon sa katanungan ni Nicodemo sa verse 7, ang sabi niya, you must be born again. Ngayon, pag-usapan natin yan, yung you must be born again na yan. Pag-usapan natin yan, ito ba isang sekta? Ito ba ay isang relihiyon? Ito ba ay bagong denominasyon? Kailan lang yung born again na yan? Pero makikita po natin dito sa Bible na lumabas mismo sa bibig ng Diyos. Okay, pag-usapan natin. Ang tanong ni Nicodemo, can a man enter into a second time into his mother's womb and be born? Siyempre hindi na eh. Kung mas malaki pa ang anak mo sa'yo, paano siya papasok sa tiyan mo at ipapanganak mo muli? Hindi na pwede. Ang katugunan ay nandyan din sa Bible. Sundan nyo po. Jesus replied, the truth is now, no one can enter, human can replace human life. Itong ipinanganak po, na ito ng laman, ay laman. Pero ang ipinanganak ng espiritu, ay espiritu. Itong laman na ito, pag namatay, ang laki kong ito, pag crinimate ako, kasya lang siguro ako. Sabi nga ng isang evangelist noon, Lina, pag ikaw namatay, isang kakasya ka lang sa isang lata daw. Isang lata lang daw ng gatas, ako kakasya. Hindi na syempre makakapagano ito, makakapag-respond pag namatay na. Alangan naman, pag maganda yung makeup ng patay, sasabihin niya pang ayaw ko ng makeup na ganyan, ayaw ko masyadong mapula, gusto ko yung normal lang. Wala na. Kahit anong idamit mo dyan sa patay, hindi na yun magrireklamo, hindi ko style yan, hindi na yun magrireklamo. Kasi patay na eh. Yun pa yung sinasabi dito sa verse 6. Human can reproduce only human life. Same verse. But the Holy Spirit gives new life from heaven. Gives new life from heaven. Bagong buhay. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Bakit kanina na sabi ko yung tungkol sa creation? At sa mga naunang verse, for all have sinned and fall short of the glory of God, for the wages of sin is death, through one man sin entered into the world, and death through sin. Kasi yung spirit nga natin napahiwalay sa Diyos. At pag once na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas, yun, ipapanganak na muli. Ang ipapanganak, hindi yung ating physical na katawan. Ang laki ko. Hindi ako pwedeng ipanganak ng nanay ko muli. Lalo na't wala na akong ina. Kundi yung spirit natin na napalayo, na nakamana ng kasalanang mula kay Eva at Adan, yun po yung ipapanganak muli. Yun po yung aalisin ng Panginoong Hesus at papalitan niya ng bagong espiritu. Espiritong ipinanganak sa langit. Espiritong ipinanganak sa espiritu ng Panginoon. Amen. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya ang sabi po, kailangan po natin yung tanggapin. Kaya ang sabi ng John chapter 1 verse 12 to 13, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Take note again. He gave the right to become children of God. Kung may children of God, may children naman ng kaaway.
Ito ay isang katibayan na mayroong langit at mayroong impyerno. Isang nakakalungkot na katanungan po. Tanungin mo, magtanong ka sa mga tao kung saan sila pupunta after ng kanilang kamatayan. Dito sa lupa. Nakakalungkot na hindi nila masagot ng direksyan. Bakit? Hindi sigurado. Pero ayaw ng Diyos na tayo dito sa lupa ay yung bang hindi tayo sigurado sa buhay natin. Pupunta kaya ako ng langit? Punta ka. Dito, gusto pa rin ng Diyos na payapa na ang puso't isipan natin. Dito pa lang sa lupa, sisiguraduhin na ng Diyos kung saan tayo. At ito nga po ang sinasabi ng John 1:12 and 13. But to all who believe in Him and accepted Him, to all, to them, give them the right to become children of God. They are reborn not with physical birth resulting from human passion or plan. Ayan Yung kapanganakang na muli ay hindi galing sa physical na birth, but a birth that come from God. So, mayroon palang ipinapanganak na mula sa Panginoon. At yun po yung espiritu na ipinanganak muli. Kaya, ang sabi doon, para mas madaling maunawaan, ay born again. So, ang born again, masasagot ko sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi ito relihiyon, hindi ito sekta, hindi denominasyon, hindi kailan lang ito. Ito ay noong panahon ni Jesus pa. At ito ay lumabas mismo sa bibig ng Panginoong Hesus at sinabi niya direkta kay Nicodemo na isang ruler of the Jew na sabi ng Panginoon pa nga sa kanya Teacher ka, hindi mo alam ito? At inutusan niya si Nicodemo, marvel not, I say unto you, you must be born again. So yung born again, hindi isang relihiyon. Ito ay isang bagong kapanganakang mula kay Kristo na kung saan ay paghaharian ni Kristo. Amen. Papaano tayo mabuborn again? Magandang tanong. Papaano? Papaano tayo makakasigurado ng ating kaligtasan? Na pag may nagtanong sa atin, pag namatay ka, saan ka pupunta? May isasagot na natin kaagad, pupunta na ako, uuwi na ako sa piling ng aking amang nasa sa langit. Makikita ko na ang Panginoong Hesus ng mukhaan. Na hindi ka na nag-iisip, saan nga kaya ako pupunta? Papaano mo matatanggap yon, kaibigan? At paano ko tinanggap? At paano tinanggap ng ating mga kapatid kay Kristo? Ang sabi ng Romans 10:9 and 10, if you openly declare, take note if you openly declare, sa NLT po ito, New Translation Bible, no? If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, kailangan pala i-declare. Walang declaration na kahit sarili mo, hindi mo napapakinggan. Walang confess na kahit nasa sarili mo mismo, ay hindi mo naririnig. Once na sinabing declare, kailangan napapakinggan ng iyong tenga. No? Once na sinabing confess, dapat napapakinggan ng tenga. Kaya, bakit ko po sinabi to? Kasi kung minsan, tanggapin po natin ng Panginoon, walang hindi sumusunod sa prayer, o kung hindi, okay, akin na lang yon. Sa pagtanggap sa Panginoong Hesus, kailangan ipinaparinig. Kailangan dinideklara. Tingnan nyo ang Diyos, yung paghahari ng Diyos, gusto ng Diyos na ideklara natin. Gusto ng Diyos na ipakita natin, ipahayag natin, na tinatanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Gusto ng Diyos na itataas siya. At sa pamamagitan niyan, alam nyo, natutilingling ang kaaway. Kaya i-declare, huwag kang mahiya, na pag may nag-lead sa'yo ng sinners of acceptance, sumunod ka, voice out mo. Kasi ang sinabi dito, hindi whisper, declare nga diba?
If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God. Amen. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Okay. Pansinin natin to. And it is by openly declaring, lantarang, pagdideclare, pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay maliligtas ka. Si Nicodemo, sikretong believer siya . Pero nung lumantad na rin siya. Kaya siya sa gabi nagpunta sa Panginoon. Papaano na naman tanggapin natin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan? Number 1. Number 2, willing to turn from your sin. Magsisi. Dapat nandun yung pagnanasa natin na pagharian tayo ng Diyos. Number 3, believe that Jesus Christ died for you on the cross and rose from the grave. Manampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Number 4, through prayer, invite Jesus Christ sa pamamagitan, mali yung spelling ko po dyan, TR, true na katotohanan yan. True sana. Iko-correct ko po mamaya. Sa pamamagitan ng panalangin na napapakinggan ng tenga na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Imbitahin ang Panginoong Hesukristo at mabuhay tayo sa pamamagitan at pangunguna ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Ngayon, tanong ko po, gusto po ba nating gawin yon? Tanungin kita, kaibigan, kung ngayon ka lang manunood o mapapanood mo ito balang araw o gusto mong ipanood ito sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, hallelujah. Kung tayo ay kukunin ng Diyos, alam ba natin kung saan tayo pupunta? Hindi, nakakalungkot. Pero, ang kalooban ng Diyos, dito pa lang sa lupa ay maranasan mo na siya. Maranasan mo na ang pagmamahal niya. So, ito lang po yung ating gagawin. Mananalangin po ako, sumunod po kayo sa maiksing panalangin ng buong puso. Tanggapin mo kaibigan, ang Panginoon bilang Diyos, Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Kinikilala ko po na ako isang makasalanan at nangangailangan ng pagliligtas mo. Binubuksan ko po ang aking buong katauhan, buong kaisipan. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, kayo na po ang maghari sa buhay ko. Maganap ang kalooban mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako na lang pong mananalangin. O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Kilala mo, Panginoon, ang bawat isa, O God. Hallelujah. Lord, dalangin ko po, O Diyos, na yung magpakaranas po kayo, Panginoon. Maranasan ka po, Panginoon, hallelujah, ang pagkilos, ang pagsama, ang kapayapaan, ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo. At dalangin ko na lalo mong uhawin, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong banal na salita, ang bawat isa po, O Diyos. Ingatan mo po ang kaligtasang tinanggap, at dalangin ko po, at ako'y nangungusap at sinasalita ko na ito ay lumago at mamunga. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Alam niyo po ang sabi po doon sa Romans, itutuloy ko lang po ha. Dito kasi, sabi niya, sa Romans John 3, ang sabi niya, Jesus replied, I assure you, unless you are born again, you cannot see
the kingdom of God. Sa verse 7 naman, yung sabi, mayroon dito yung yung sabi niya, you cannot enter the kingdom of God. Yung una, ang sabi niya, you cannot see the kingdom of God. Yung see, dito sa lupa, mararanasan na natin ang pagsama ng Panginoon. Hi, sista, good morning. Mararanasan na natin ang pagsama ng Panginoon. Makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ma-experience natin ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos. You cannot see, you can see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At mayroon ding sinabi, you cannot enter the kingdom of God. Yun po, makakapasok na po tayo sa kanyang kaharian pagdating ng araw na tayo ay kunin niya. Amen. Praise the Lord. Glory to God. So, sandali. Ito po, sa verse 5. Sa verse 5, yun po yung aking hinanap. Sa verse 3, ang sabi niya, Jesus replied, I assure you, unless you are born again, you can never see the kingdom of God. Unless you are born again, you can never see. So dito sa balat ng lupa, kung wala tayong relasyon sa Panginoong Hesus, magulo ang buhay. Pero, kung mayroong tayong relasyon sa Panginoong Hesukristo, dito pa lang sa lupa, nararanasan na natin, makikita natin ang paghahari, ang kaharian ng Diyos. Amen. Sa verse 5, sabi niya na naman niya, Jesus replied, the truth is no one can enter the kingdom of God without being born of water and of spirit. Bakit kaya yung una see, yung pangalawa enter? Kasi yung see, dito sa lupa, yung makikita, you cannot see C-E-E. Yung pronunciation ko po, magkasama yung dagat at sea eh. Oh. You cannot see, sabi niya, dito pa lang sa lupa, gusto ng Diyos, maranasan na natin yung pagsaman niya, yung gabay niya, yung tulong niya, yung agarang saklolo ng Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos na maranasan natin. Pero kailangan po nating maborn again. Kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kailangan siya yung naghahari sa atin. At sa verse 5, ang sabi niya, you cannot enter the kingdom of God. Sa panahon na tayo ay kukunin na ng Diyos, hallelujah, tayo ay makakapasok sa kahariang kasama niya. Amen. So magandang araw po. Purihin ng Diyos at panalangin ko, Panginoon, na kung ano man ang kalagayan ng bawat isa sa amin, you are our great I am. Sa mga nangangailangan ng kagalingan, you are our Jehovah Rapha. Ikaw ang aming healer, Panginoon. Sa mga nangangailangan, O Diyos, ng financial breakthrough, mga nangangailangan ng kung anumang pangangailangan niya, you are our Jehovah Jireh. You provide all our needs. Lord, sa mga may confusion, nagugulimahanan, o anuman, you are our Jehovah Shalom, our peace. Lord God, maraming salamat. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming katagumpayan. Ikaw ang aming paglilingkod. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri. Sa inyo ang kalwalhatian. In Jesus' name, amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po. Isang matagumpay na araw sa ating lahat. Good morning.